Jeremy Lotok ang kasalukuyang regional director ng NBI BARM. Siya umano ang magpapaliwanag kung bakit at paano nila inimbestigahan ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. Ngayong linggo rin po, inaasahang haharap sa impeachment trial court sina Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau. Puling hirit na rin ito ng magkabilang panig para magsumite ng kanilang legal memoranda ukol sa hiling na prosekusyon na buksan ang mga bank at tax records ng pangalawang Pangulo. Matatandaan na tinawag ng defense team na fishing expedition o pangunguha lang ng ebidensya na walang basehan ang mga ginagawa ng prosecution panel. Senado, may update po si Partner Sheena. Kumuha pa rin tayo ng update dyan sa ika-4 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sheena, anong update? Jade at Mar, magandang hapon. Sa mga oras na nga ito ay naghahanda na nga yung depensa at prosecution para nga sa 2 p.m. na pagsisimula na ika-4 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isasalang na sa witness stand ngayong Lunes si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ito ay matapos tumestigo noong unang linggo ng trial si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ayon sa prosekusyon, pagtitibayin umano ng testimonya ni Lotok ang mga naunang pahayag ni Calilong. Kaugnay pa rin ito sa Article 4 ng impeachment complaint na may kinalaman sa mga grave threats at assassination plot ng Vice laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, magsusunod ngayong linggo ang prosekusyon at depensa ng kani-kanilang formal na komento kaugnay ng hiling na isabina ang tax records si Vice President Sara at ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Scorpio. Sa July 15 naman nakatakdang oral arguments kaugnay pa rin ang usaping ito. Aabangan din natin kung sisipot itong si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara bilang testigo ng prosekusyon. Noong nakaraang linggo, ipinadala ang sabina kay Lopez upang humarap sa impeachment court sa July 13 at 14. Gayunman, nakatakda siyang sumalang sa witness stand sa Martes. Sa Miyerkules naman, nakatakdang humarap ang isa pang testigo ng prosekusyon na si Captain Belinda Bello, siyang Executive Director ng House Legislative Bureau, kaugnay pa rin ng Article 4. At Jade and Admar, sa mga oras na ito ay nakita na nga natin na dumating itong si Attorney Zuleika Lopez doon nga sa subpoena order na inilabas ng impeachment court at inaasahan din natin na sa Martes haharap siya bilang testigo ng prosecution. Sa labi naman ni sa impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol ay nakahanda naman yung impeachment court sakaling dumating itong si Vice President Sara Duterte anumang oras o anumang araw sa panahon ng impeachment trial. Nakahanda na yung kanyang magiging holding room at yung maging VIP or VIP gallery area kung saan posible itong manood or sakaling manood ito ng trial anumang oras o anumang araw sa panahon ng trial. Jade at Mark. Maraming salamat, Sheena Torno, live mula dyan sa Senado. Kasalukuyang sitwasyon dyan po sa Senado, sa Senate Impeachment Court, mula kay MJ Mondehar. MJ, maayong hapon, magandang hapon. Mayong hapon, Admar, Jade, at welcome sa second week, day 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at bising-busy na nga ang mga ganap dito sa Senate Impeachment Court. Paparating na ang mga VIP at paparating na yung mga involved doon sa mga pagdinig kaugnay sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Asahan, Admar, Jade, ang mas mahabang trial sa ika-4 na araw ng nagpapatuloy na impeachment saga laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senate Impeachment Court, ito dahil sisikapin ng korte na magkaroon ng 1 witness per day sa trial. At para magawa yan, pagbibigyan raw ang mahabang pagdinig para maisakto sa isang araw lamang ang appearances ng kada witness. Narito ang tansya kung anong oras posibleng matapos mamaya ang pagdinig. Based on the time and motion studies that we did last 3 days of the impeachment trial, siguro mga 7 p.m. tayo matatapos sa mga ganyan. 7 to 8, swerte na tayong mga 6 o'clock.
Nilinaw naman ni Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, na wala pa ring assurance na magkakaroon nga talaga ng one witness per trial day. Depende rin kasi ito sa bilis ng pagsagot, pagtatanong at paglalatag ng ebidensya ng prosecution. We will all endeavor to finish everything on schedule. However, there might be circumstances that will need to have the day extended or even continued the next day. Para sa Day 4, si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok ang sasalang sa witness stand. Magbibigay raw siya ng testimonya kaugnay sa Article 4 o grave threats sa ilalim sa direct and cross-examination ng mga kabilang panig. Araw-araw naman daw handa ang Senado para sa presensya ni VP Sara sa trial. Mga anong buwan kaya, Admar Jade, matatapos ang mga pagdinig? Aba, narito ang tansya ni Presiding Officer Cheese Escudero. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. So wala pang sure. Sa ano nilang tansya na sa 90 plus ang trial days, 7 to 9 months ang mga pagdinig para nga dito sa mga reklamong ibinibintang laban kay VP Sara Duterte. Kung ikukumpara sa Corona impeachment noong 2012, 44 trial days lang sila at Mar Jade noon at tumakbo yan ng 5 buwan para bago magkaroon ng conviction. Ang mga pagdinig noon sa Corona impeachment, 2:00 nagsisimula, natatapos 5 or 6 ng gabi. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat si partner MJ Mondihar live dyan sa Senado. Yes, may Reggie. mungkahing bagong schedule para sa impeachment trial sa Senado na layong mapabilis ang pagdinig habang naipagpapatuloy ang iba pang schedule at trabaho ng Senado. Narito ang report ni Angel Pastor. Yes, mga kapartner, posible nga mabago itong impeachment trial schedule dito sa Senado kung yan ay mapagkakasunduan ng mga senador o itong mga senator judges at posible nga na mabago itong impeachment trial date. Inirekomenda ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na baguhin ang schedule ng impeachment trial sa Senado. Ito ang sinabi ni Escudero sa kanyang podcast na Cheese Whiz. Ayon kay Escudero, maaring ipatupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 matapos nga ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, mas mainam kung idaos ang impeachment trial mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Pinanukala ko na po sa kanila. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Pagkatapos naman ng impeachment proceedings, isasagawa ang regular session ng Senado simula alas 3 ng hapon sa mga kaparehong araw. Anya, sa ganitong schedule ay malalaan ang Huwebes para sa mga pagdinig ng mga komite kabilang ang deliberasyon sa panukalang 2027 national budget. Iminungkahi rin ni Escudero na kung walang mahalagang agenda sa plenaryo ay maaring suspindihin ang sesyon sa hapon upang mabigyang prioridad ang iba pang mahalagang pagdinig ng Senado. Pero paglilinaw ni Escudero, ito ay kanyang suhestyon lamang. Anya, nakadepende pa rin kay Senate President Sherwin Gatchalian ang desisyon kung babaguhin ang schedule ng pre-trial. Sa mga kapartners sa ngayon ay nag-aantay na lamang tayo ng mga ilang minuto para magsimula nga itong day 4 ng impeachment trial ni Vice President. At ito nga ang inaasahan natin na magbibigay ng kanyang testimonya si NBI Regional Director Jeremy Lotok. At bukas yung pagdalo, inaasahan nating dadalo itong si Attorney Zuleika Lopez, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Mga kapartners, sa ngayon, ito muna ang update. Maraming salamat, Angel Pastor, live mula dyan sa Senado. Balikan po natin si Attorney